Hello mga ka-Antwerp, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? 6:21 na ng hapon pero hindi pa nakasara ang aming roll up. Kaya ayan, share ko na kaagad sa inyo ang pag-uusapan po natin at mainit-init pa nating issue tungkol dito nga sa mekaniko shop relationship or setup. So may mga mekaniko akong or may mga comment, hindi naman siguro sila mga mekaniko or may mga nakikisimpatya na sana daw yung labors daw ng mga mekaniko ay kanila na lang at wag nang humingi ng parte sa labor ang mga shop owners kasi malaki naman daw ang kinikita nila. Okay, paliwanag ko po sa inyo. Masyado bang unfair? Unfair ba yung 2080 na hatian ng ng kita sa labor? Ibig sabihin ng 80-20, 80% sa mekaniko, 20% sa shop owner. 80 pesos sa 100 pesos, 80 pesos ang sa mekaniko, 20 pesos ang sa shop owner. Bakit ba namin kailangan gawin po nun? From the start po, alam po natin at ang goal naman nating lahat ng mga shop owners na mapalaki or mapalago yung ating negosyo. So kasama po doon sa paglago ng ating negosyo yung ating mga responsibilidad, ang ating po mga taxes, ang ating mga permits. Yes, totoo po na sa una, pagbago pa lang ang iyong shop, maliit pa lang or hindi pa nakikita ng mga taga-LGU or ng taga-munisipyo or taga-city hall na ang iyong business ay maliit pa lang, lalo na sa mga kagaya nito, motor shop, store or motor parts business and accessory shop, hindi ka pa nila i-required or hindi ka pa nila oobligahin ng iyong mga taxes or permit doon mismo sa iyong shop per se. Ano ba yung shop? Yung literal na shop na pinagagawaan. Halimbawa, ito may tindahan. Sa harapan, ayan, may shop, dyan yung gawaan. So, ibig sabihin, i-required ka pagdating ng araw ng munisipyo or ng city hall na kuhaan mismo ng sariling permit, sariling mga bayarin yung iyong shop mismo, yung pagawaan, yung kinikita doon sa mga labors. Maliban din dito sa sales ng ating mga produkto na mga item. Yes, ganun po yun. So kung maiintindihan nyo lang po na ang shop po ay separate na negosyo dito sa store mismo. Magkasama siya kahit nasa isang establishment siya. Pero darating po kasi ang time na i-required tayo, lalo na kung mayroon tayong mga in-house na mga maintain na mga mekaniko, i-required nila tayo ng separate na business permit. Kagaya po nung sa amin, halimbawa dito po, so nakita nila na nagpa-renovate kami, lumaki na kami. So meaning, na-required na o nakita ng mga taga-LGU na nagpa-progress yung ating business. Kaya, nung last year ay na-required na nila ako ng separate na business permit dito sa shop mismo. Hindi po dito sa store. Itong store, syempre, meron na yan from the start talaga. And then, 2 years ago, or last year ba yun? 2 years ago, meron ng permit din itong shop mismo. Itong motorcycle repair shop. So, saan ba namin kukunin as shop owners yung mga expenses sa shop, di ba? Pagkuha pa lang kaagad ng permit, hindi naman pwedeng aabunuhan nyo ng isang business na mayroon din siyang sariling obligations na mga bayarin. Kasi magiging abunado ka kapag hindi siya kumikita since naka-separate business siya, dapat may kita siya, di ba? Kasi wala namang business na walang kita. Ngayon, kung walang kita yung business na yun, kung walang parte tayo na shop owner, abunado tayo doon, lugi tayo doon in the sense na kukunin natin sa ibang business natin yung pang dapat na obligations niya na sarili niya, di ba? So dapat kasi yung kita nun, since nga separate business na siya, may sarili na siyang DTI, may sarili na siyang business name, may sarili na siyang mga business permits, dapat kumikita siya. At dapat yung kita na yun, doon namang gagaling yung mga bayarin natin sa kanya. Kaya po, pinapaliwanag ko at hindi naman unfair siguro yung 20%. Kung tuus-tuusin nga, diba, mas malaki yung kinikita ng mga mekaniko pero halos tayo na ang sumushoulder ng kita nila kasi magkano man lang yung 20% na parte natin. So tayo na ang nagsushoulder ng tax nila kasi tayo lang ang nagbabayad, hindi naman sila. Second, sa mga tools, paano ba tayo makaka-level up or paano tayo magiging
progresibo or paano tayo magle-level up yung service natin kung hindi rin tayo magle-level up ng mga tools natin. 'Di ba? So yung 20% na yun actually, doon lang din yun mapupunta sa mga tools. Napakaliit lang po nun, 'di ba? Maliit na yung 20%, very very fair enough sa mga mekaniko na mabawasan sila ng 20% dahil pagagandahin naman natin yung ating shop, pagagandahin in the sense na yung mga tools natin, mga kagamitan natin ay ma-upgrade. Let's say for example, ganyan sa shop. 'Di ba, kailangan mong mag-upgrade, kailangan mong magkaroon ng tubeless machine. Ngayon kung walang kita yung sariling shop, paano siya makakapag-provide ng tubeless machine since kailangan ng ating shop ang tubeless machine, 'di ba? Paano natin mapapaganda ang ating serbisyo kung wala tayong tubeless machine? Diba? Usong-uso na ngayon talaga, inain ngayon ang mga tubeless. Kahit saan ka, mapaprobinsya ka man or Metro Manila, NCR o kung saan ka man na mga syudad, ay usong-uso talaga na ang mga tubeless machine. So, nagpapabilis din yun ng benta ng mga tubeless tires kung mayroon kang tubeless machine. Ikaw ba naman customer, diba? Papalit ka ng tubeless tire mo. Pupunta ka ba doon sa mano-mano or ipapagawa mo sa tubeless machine na siguradong secure ang gulong mo, secure ang iyong mags, malinis, maayos at komportable ka talagang magpapagawa, di ba? Kung wala ang tubeless machine, may ipoprovide ba yun ng mekaniko? Saan kukunin? Actually, yung tubeless machine namin, inabunuhan ko yan, inabunuhan ng store kasi hindi mo naman pwedeng ihintay doon sa bawas sa 20% na ano, di ba? Sa 20% na kinikita ng shop yung halaga ng almost 82,000 na tubeless machine, di ba? So inabunuhan mo na at unti-unti yung kita nun, doon naman gagaling. Actually matagal pa siyang mabawi kasi magkano lang naman si 20%, di ba? So sa tools diyan, mag-upgrade tayo ng mga patungan, basta't lahat ng mga upgrade kasi kapag nag-start pa lang, very very basic lang yung mga tools na kailangan. So habang tumatagal, makakapag-provide ka ng mga magandang kagamitan para din sa ikagaganda at ikagagaan ng serbisyo natin sa ating mga customers. So yung atin namang ay pang third naman, 'di ba? Hindi na masyadong issue ito actually, yung mga merienda natin, mga mekaniko, hindi na yung issue talaga kasi normal lang 'yun. Hindi na yun ibilang sa 20%, 'di ba? Pero para doon sa mga shop owners, 'di ba, na mga nagpapaano pa, yung doon na sa mga mekaniko lahat ng kita ng shop, tapos may pa lunch pa, may pa merienda pa, tapos wala silang kita, although ipoprovide naman ng mga mekaniko ang mga tools. Okay, ang scenario po na yun ganito: kaya bang i-provide ng lahat ng tools or kagamitan ng mga mekaniko para maging maayos at maganda ang serbisyo ng inyong shop? Kaya ba nilang i-provide yung mga tubeless machine? Kaya bang i-provide yung mga nagle-level up or pang-level up na rin na klase ng mga ano natin, ng mga like yung mga patungan ng ano ba tawag dito, ng mga pang-scooter pag nag-change oil para, 'di ba, maayos, maganda, rubberized kasi 'yun, kaya hindi siya hindi magagasgas, hindi mag-aalay yung mga customer. Ngayon kung magkaroon pa tayo ng hanger, pinaplano kung magkaroon ng hanger, 'di ba? So doon yun kasama, doon lang yun manggagaling lahat actually sa 20% na yan. At nasisira ang mga tools, nawawala ang mga tools. Paano natin sila ipoprovide? Abono tayo ng abono. At kapag pa naman hindi natin i-account, hindi maging accountable ng mga mekaniko, magiging pabayadin sila sa kanilang mga kagamitan, sa ating mga tools kasi isip nila hindi naman sila responsable doon, 'di ba? Hindi kagaya nung kapag mayroon tayong pang-replace talagang wala silang angal doon na kaya tayo may bawas kasi pag nawala ang mga tools, 'di ba? Nasira ang mga tools. O mayroon tayong pamalit. Doon maliit lang actually hindi nga siya sapat Hindi siya sapat para sa mga pangangailangan na dapat nating gamitin dito sa ating shop. Nagpuhugot pa rin tayo dito sa ating sa store. Although nga naman sinasabi nila malaki naman ang kita ng hindi naman lahat ng oras, at saka alam naman po yan ninyo na nakatambay yung pera natin dito. Ikot-ikot lang yan, 'di ba? Ano lang yan, labas pasok. Kung yan sana is in one blow mabenta lahat, buo ang pera mo na nandyan, medyo malaki. Pero yung unti-unti din, hindi rin buo ang pera mo na masabi mo laki. At habang tumatagal, lumalaki din yung ating mga permits, yung ating mga gastusin. Diyos ko, kung halimbawa, let's say for example, 50,000 lang yung binayaran mo, ginastos mo last year sa mga
sa mga permits mo, sa lahat ng mga obligations natin. Eh ngayong year, baka dyan na yan sa almost 60,000, ganun po siya. So patagal ng patagal, palaki ng palaki. So what if dalawa na yung kinakover mo, sinashoulder mo? Unfair pa rin ba ang kukuha ka ng 20% galing sa kita ng mga mekaniko para sa maintenance, permits, para sa mga kagamitan ng shop na pinagtatrabahuan nila? And laki-laki din naman ang mga kinikita ng mekaniko, diba? What is 20% dun sa kinikita nila? Nababalik din naman para sa mas magandang serbisyo na mas magpaparami din ng customers nila. Mas maraming magpapagawa sa ating shop, diba? So, yun lang po yung aking doon, yung aking kasagutan or opinion doon sa mga nagtatanong kung okay lang ba or dapat ba. Kung doon naman po, kung gusto nyo naman po talaga na ibigay lahat ang ano ba tawag dito, ang labor sa mga mekaniko, dapat may magandang pag-uusap po kayo. Kumbaga, dapat mayroong pwede siyang i-adjust. Pero pag-usapan natin yan sa ating next video para hindi na masyadong mahaba at hindi na magkahalo-halo pa yung ating punto por punto na pinag-uusapan kada video. So, gawa natin yan ng separate video at abangan nyo po. Thank you very much. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ayun, may pahabol pang bilis. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag mo na rin kalimutan ang notification bell para ma-notify ka sa susunod nating i-upload na video. Bye!